Nang inihasik ni Allen ang kanyang ekspresyon, alam niya na labis niyang iniisip ang mga bagay-bagay. Agad niyang sinabi, "Huwag mo nang masyadong isipin iyon. Mom on dod or traveling abroad. Kukunin ko sa iyo upang makita ang mga ito kapag ako hove ang chons." Tungkol naman kay Gronpo, alam niyang nahihilo na ako, kaya hindi na niya ito papansinin pa. Kaya, huwag kang masyadong mag-alala. As long as we are happy, they will definitely acknowledge you and bless us. Medyo nag-aalala lang ako. Pagkatapos ng lahat, hindi sila kailanman nagpakita ng kanilang mga sarili. Tanong ni Aryo na nagtataka, ang mga tao ba ng Jones family ay mababa ang susi? Sa totoo lang, nabubuhay sila ayon sa kanilang sariling mga iniisip. Namumuhay sila ng napaka-casually at hindi naunawaan kung ano ang iniisip ng iba. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang tiyuhin na nakilala niya sa nawalang oras, naramdaman ni Aryo kung sino ang pakiramdam ni Allen. Bukod dito, hindi kailanman nagsinungaling si Allen Hod sa kanya. Tumango si Aryo sabay ngiti. Pagkatapos ay nagpahinga ako. Hanggat ikaw ay walang kabuluhan, wala nang iba pang problema. Marahang hinalikan ni Allen ang noo ni Aryo. Sa pagkakataong ito, ang theme song ng Memory Fragment ay nangangailangan ng isang female lead singer. Sa tingin ko dapat mong participate. Hindi ako isang profesional na mang-aawit. Nawala ang oras, nakasanayan kong makipagtulungan sa mga nag-organisa, umiling si Aryo. Monojo Jones, hindi mo ba ako tinatrato sa all-rounded artist para mabayaran ang mga gastos ng kumpanya? Sa tingin ko hindi magiging mahirap para sa iyo ang pagkanta. Allen sighed with a smile. Papalapit ng papalapit ang alitan nilang dalawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng impormasyon. Sa sumunod na segundo, binuhat niya si Aryo, sa tingin ko dapat na tayong magpahinga. Ha? Ang gabi ng ating kasal. Aryo had a few days of rest after the shooting of the Memory Fragment. Nang hinayang si Allen para makapag-record siya ng theme song, kaya pumunta siya sa kumpanya, kasama si Allen sa kanyang opisina para muling ayusin ang score. Wala bang mga salita para sa kantang ito? Halika at subukan ito. Tiningnan siya ni Allen ang buong pagmamahal. Bahagyang sumimangot si Aryo at kinuha ang kanyang panulat, hindi ba sapat ang pondo ng kumpanya? Natawa si Allen sa kanyang cute na kalaban. Ang dalawa sa kanila ay nagtrabaho ng separately, ngunit also accompanying bawat isa. Ito ay maaaring ang pinakamahusay na way ng pag-ibig on marriage. Pareho silang minahal ng buong puso at patuloy na nagtrabaho para sa hinaharap. Sa lalong madaling panahon, si Rule ay nagdala ng pinakamaraming balita. Nang maghasik siya ng Aryo was also sa opisina ni Allen, ang kanyang ekspresyon ay labis na nag-aalangan. Nang makita ni Allen ang ekspresyon nito, alam niyang nag-o-overthink na naman ito. Agad niyang sinabi, "Huwag mo na masyadong isipin. Si Mama at Papa ay naglalakbay sa ibang bansa. Isasama kita sa kanila kapag may pagkakataon ako." Si Lolo naman, alam niyang may asawa na talaga ako, kaya hindi na niya ito itatanong pa. Kaya, huwag kang masyadong mag-alala. Basta masaya kami, siguradong kikilalanin kanila at pagpapalain. Medyo nag-aalala lang ako. Kung tutuusin, hindi pa sila nagpakita ng kanilang mga sarili. Curious na sabi ni Arya, ganyan ba kababa ang mga tao ng pamilya Jones? Sa totoo lang, lahat sila ay nabubuhay ayon sa kanilang sariling mga iniisip. Namumuhay sila ng kaswal at walang pakialam sa iniisip ng iba. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang tiyuhin na nakilala niya noong nakaraan, naramdaman ni Arya na may kahulugan ang sinabi ni Allen. Bukod dito, hindi kailanman nagsinungaling si Allen sa kanya. Nakangiting tumango si Arya. Kung gayon ay makatitiyak ako. Hanggat masaya ka, walang ibang problema. Marahang hinalikan ni Allen ang noo ni Arya. Sa pagkakataong ito, ang theme song ng Memory Fragment ay nangangailangan ng isang babaeng lead singer. Sa tingin ko dapat kang sumali. Hindi ako professional singer. Noong nakaraan, gusto kong makipagtulungan sa mga organizers, umiling si Arya. Manager Jones, tinatrato mo ba ako bilang isang buong-buo na artista para makatipid sa mga gastusin ng kumpanya? Sa tingin ko, hindi magiging mahirap para sa iyo ang pagkanta. Nakangiting sabi ni Allen. Papalapit na ang distansya nilang dalawa. Napuno ng infatuation ang mga mata niya.
Sa sumunod na segundo, binuhat niya si Arya at sinabing, sa tingin ko dapat na tayong magpahinga. Ha? Ang gabi ng ating kasal. Ilang araw na nagpahinga si Arya pagkatapos ng shooting ng memory fragment. Nagkataon lang na sinabi ni Allen na pwede siyang mag-record ng theme song, kaya pumunta siya sa kumpanya kasama si Allen at umupo sa opisina nito para basahin ang score. Wala bang mga salita para sa kantang ito? Halika at subukan ito. Tiningnan siya ni Allen ang buong pagmamahal. Bahagyang kumunot ang noo ni Arya at kinuha ang kanyang panulat, hindi ba talaga sapat ang pondo ng kumpanya? Natuwa si Allen sa kanyang cute na itsura. Magkahiwalay silang nagtrabaho pero sinasamahan din ang isa't isa. Ito ay maaaring ang pinakamahusay na paraan ng pag-ibig at pag-aasawa. Pareho silang nagmamahalan ng buong puso at patuloy na nagsusumikap para sa kinabukasan. Sa lalong madaling panahon, dinala ni Raul ang pinakabagong balita. Nang makita niyang si Arya ay nasa opisina din ni Allen, sobrang nag-aalinlangan ang ekspresyon nito. Sabihin mo sa akin. Tumango si Allen kay Arya at sumenyas na pumunta na rin siya. Tumayo si Arya at tiningnan ang nag-aalalang ekspresyon ni Raul. Ayos lang. Anong nangyari? Nagpadala ng imbitasyon ang pamilya Morrison kay Arya para makita siya. Ipinahayag nito ang intensyon ni Georgia na humingi ng tawad kay Arya sa ngalan ng pamilya Morrison. Sabi ni Raul at huminto sandali. Ngunit narinig ko na si Old Master Morrison ay kasalukuyang nasa ospital. It's just that the Morrison family has locked down the news. Inimbitahan nila si Arya na makipagkita sa kanila sa oras na ito. Marahil hindi ito kasing simple ng paghingi ng tawad. Kamusta na po si Lolo? Tanong pa rin ni Arya dahil sa pag-aalala. Batay sa impormasyong nakalap namin sa ngayon, wala na siya sa panganib at nasa ospital para sa obserbasyon. Mabuti naman nakahinga ng maluwag si Arya. Bumangon si Allen at marahang hinawakan ang kamay ni Arya. Ang bagay na ito ay pansamantalang hindi kailangang panghimasukan. Arya, ikaw ang magdedesisyon kung makikilala mo siya o hindi. Susuportahan niya ito ng walang kondisyon. Saglit na nag-isip si Arya, pupunta ako. Kung hindi ako pupunta, iisipin ng outside world na kuripot ako o may kasalanan. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon si Georgia na magkalat ng chismis. Hindi ba baba ang ulo ni Georgia para humingi ng tawad sa akin? Gusto ko lang ayusin ang usaping ito bago pumasok sa grupo. Kailangan mo ba akong sumama sa'yo? Bumaba ang mata ni Allen at nagtanong. Hindi na kailangan. Hindi ko hahayaang masaktan ulit ako ng Morrison family. Huwag kang mag-alala. Titingnan ko lang kung paano ako haharapin ni Georgia. Malinaw niyang sinabi sa mga miyembro ng pamilyang Morrison na hindi siya magpapakita ng anumang awa kay Georgia. Kung sa pagkakataong ito ay gusto pa rin siya nitong guluhin ni Georgia, hindi niya ito masisisi sa pagiging impolite. Hindi niya itinuring ang mga miyembro ng Morrison bilang kanyang pamilya mula pa noong nakalipas na panahon. Dahil sa malamig na tahanan na iyon, maliban sa kahihiyan, wala siyang napala. Napatingin si Allen kay Arya sabay kuha ulit ng music score para tignan. Dahil sa seryosong bahagi ng mukha nito ay nag-absent-minded siya. Marami na siyang naisip na paraan para maaliw si Arya at malihis ang atensyon nito, ngunit masasaktan pa rin siya sa usapin ng pamilya Morrison. Si Arya ay hindi ang uri ng marupok na bulaklak na nangangailangan ng mga tao upang protektahan siya, ngunit hindi matiis ni Allen na makipaghiwalay sa kanya. Hindi niya maiwasang alagaan itong mabuti. Kung may pagkakataon, bakit hindi ka mag-publish ng record na mag-isa? Nakangiting mungkahi ni Allen. Ikaw ang manager ko. Maaari kang magdesisyon. Si Arya ay nagtiwala sa kanya ng 100%. Ikaw ang manager ko. Maaari kang magdesisyon. Si Arya ay nagtiwala sa kanya ng 100%. Ang pamilya Morrison sa publiko ay nagpahayag na ang Georgia ay kakatawan sa pamilya Morrison at humingi ng paumanhin kay Arya. Gayunpaman, walang naniwala sa balitang ito. Biglang na-ospital si Old Master Morrison at si Georgia ang hahawak sa lahat ng gawain sa Morrison Group. Bilang isang acting president, ang mga aksyon ni Georgia ay kumakatawan sa pamilya Morrison. Ang dahilan kung bakit siya pumayag na humingi ng paumanhin ay upang bigyan ng babala si Arya na ang pamilya Morrison ay kanya na ngayon at para mas maging maingat si Arya sa hinaharap.
Mula nang ikasal si Georgia sa anak ng isa pang malaking kumpanya, 4 na taon na ang nakalilipas, inilagay niya ang lahat ng kanyang pagtuon sa kanyang trabaho. Ang kanyang layunin ay hindi maging isang may bahay, ngunit magkaroon ng higit na kapangyarihan upang punan ang kanyang mga ambisyon. Tungkol naman sa kanyang pamilya, sa kanyang puso, halos hindi ito maituturing na kanyang pangalawang alalahanin. Kakauwi lang ni Georgia nang harangin siya ni Mrs. Morrison. Gusto kitang makausap. Ano ang pag-uusapan natin? Nag-uusap na naman tayo tungkol sa anak mo. Pwede bang itigil mo na ang pang-istorbo sa akin? Nilinaw ko na. Hihingi ako ng tawad sa kanya sa harap ng lahat. Naiinis si Georgia nang makita ang mukha ni Mrs. Morrison. Maraming taon akong nagsumikap at tinuring ko kayong mag-ina bilang hangin. Ang layunin ko lang ay ibalik ang pamilya Morrison. Ngayong nagawa ko na ito, gusto kong sabihin kaagad sa iyong anak ang balitang ito. Sobra ba? Hindi ko binigo ang namatay kong ina. Bagamat kinuha mo ang aking ama, hindi mo maaalis ang aming pamilya. Si Arya ay nakatakdang maging anak ng isang may bahay sa buong buhay niya. Hinding-hindi na siya makaka-turn over. Hihintayin ko ang araw na siya ay kicked out sa Jones family. Sa palagay mo ba ang lahat ay kasing kahanga-hanga ng ating pamilyang Morrison? Sa kanyang background, si Allen ay hindi makakasama niya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Malamang gusto rin niya ang kagandahan niya ngayon. Maaga o huli siya ay di. Sapat na ba ang sinabi mo? Galit na galit si Mrs. Morrison kaya nanginginig siya at direktang pinutol ang mga salita ni Georgia. Siya ay labis na nabalisa at sumigaw ng malakas. Hindi ako mistress ang nanay mo. Ngunit nang matapos magsalita si Mrs. Morrison, mariing itinulak siya ni Georgia, manahimik ka, hindi ka karapat-dapat na banggitin ang aking ina. Huwag mong hayaang itaboy kita ngayon. Nagmamadaling lumapit si Mr. Morrison nang marinig niya ang ingay at itinulak sila, who are you two arguing about? Ang bahay ay already chutik na sapat. She always talks about my mother. She's as cheap as her daughter. Sinisiraan pa niya ang aking ina o mistress. Bakit ikaw ay walang bahay? Tinuro ni Giorgio si Mrs. Morrison at sumigaw. Ikaw, Lee. Napakaunuturo ng ekspresyon ni Mr. Morrison. Pilit niyang hinila si Mrs. Morrison ng mahina, sino ang mali ngayon? Kung mayroon kang iniisip, sabihin sa akin. Huwag mo itong isubo sa harap ng bata. Bitawan mo ako. Nanlamig ang mukha ni Mrs. Morrison dahil tinulak niya si Mr. Morrison, bulag ako. Nabuhay ako sa iyong kasinungalingan sa loob ng maraming taon o mode na labis na nagdurusa ang aking anak. Sino ang ipinangako mo sa akin? Anong klaseng buhay ba ang tinatahak ko ngayon? Deserve mo ba ako? Let me tell you, I've had enough. Hindi ko na ito matitiis. Hindi ko makikitang sirain nila ang buhay ng anak ko. Huwag mo akong blame. Kung nakasanayan mong saktan ang isang tao, sirain ang iyong sarili dahil sa hindi pagtupad sa iyong salita. Dahil doon, lumabas si Mrs. Morrison sa Morrison family. Nakasanayan na niyang makilala si Allen. May mga bagay na gusto niyang itanong sa sarili. Matagal na naghintay si Mrs. Morrison sa doho. Finally, inihasik niya si Allen at lumabas si Aryo nang magkasama. Originally, they wanted to go home to eat together, but Allen had at the last minute, kaya pinababa muna niya si Aryo. Ngunit sa lalong madaling panahon o siya waited out sa muwing pinto ng kumpanya, siya naghasik ni Rex Morrison na hintayin sa tabi ng mahabang panahon. Marahan niyang sinabi kay Aryo, pumunta siya para hanapin ka. Narinig ni Aryo ang tunog at napalingon siya. Inihasik niya sa tabi si Mrs. Morrison. Siya originally ay hindi sanay na pay attention dito. Ngunit sa pag-iisip kung sino ang nangyari kamakailan, bumuntong hininga siya, go back to work, I'll go on talk ulo. Tumango si Allen at binitawan si Aryo. Iginalang niya ang privacy nito, ngunit nang makita silang umalis sa core, idinyal niya ang numero ni Rule, tulungan mo ako sa pagpupulong. May gagawin ako sa nawawalang minuto. With that, nag-drive siya sa likod ng core nila. Hinahayaan si Aryo na mag-isa, nag-alala siya. Si Mrs. Morrison ay orihinal na naghahangad ng maraming bagay sa toyo, ngunit nang makita si Aryo, hindi niya alam kung paano magsalita. Siya sot sa tabi Aryo sa embarrassment. Nang makita niya ang pagmamaneho niya,
hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkaantig sa kanyang puso. Sa loob ng napakaraming taon, tila hindi niya pinaghirapan si Aryo. Ang bagay na dinala niya kay Aryo ay walang katapusang punto. Mabilis na lumapit si Mr. Morrison nang marinig ang ingay at itinulak sila. Ano ang pinagtatalunan niyong dalawa? Ang gulo na ng bahay. Lagi niyang kinukwento ang nanay ko. Kasing mura niya ang anak niya. Sinisiraan pa niya ang aking ina bilang isang may bahay. Bakit napakawalang hiya mo? Tinuro ni Georgia si Mrs. Morrison at sumigaw. Ikaw, Lee. Ang ekspresyon ni Mr. Morrison ay hindi natural. Pilit niyang hinila si Mrs. Morrison at mahinang sinabi, ano ngayon? Kung may iniisip ka, sabihin mo sa akin. Huwag mong sabihin ito sa harap ng bata. Bitawan mo ako. Malamig ang mukha ni Mrs. Morrison habang tinutulak si Mr. Morrison palayo. I was blind. Nabuhay ako sa iyong kasinungalingan sa loob ng maraming taon at pinahirapan ng husto ang aking anak na babae. Anong ipinangako mo sa akin? Anong klaseng buhay meron ako ngayon? Deserve mo ba ako? Let me tell you, I've had enough. Hindi na ako magtitiis. Hindi ko papanoorin silang sirain ang buhay ng aking anak. Huwag mo akong sisihin. Kung nais mong sisihin ang isang tao, sisihin ang iyong sarili sa hindi pagtupad sa iyong salita. Dahil doon, naubusan si Mrs. Morrison sa pamilya Morrison. Gusto niyang makilala si Allen. May mga bagay na kailangan niyang itanong sa sarili. Matagal na naghintay si Mrs. Morrison sa dahwa. Sa wakas, nakita niyang lumabas na magkasama sina Allen at Arya. Noong una, gusto nilang umuwi para sabay na kumain, pero may meeting si Allen at the last minute, kaya pinababa muna niya si Arya. Pero paglabas niya sa main door ng kumpanya, ay nakita niya si Mrs. Morrison na matagal nang naghihintay sa gilid. Mahina niyang sinabi kay Arya, pumunta siya para hanapin ka. Narinig ni Arya ang tunog at napalingon siya. Nakita niya sa gilid si Mrs. Morrison. Noong una ay ayaw niya itong pansinin. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa nangyari kamakailan, bumuntong hininga siya, bumalik ka sa trabaho, pupunta ako at titingnan. Tumango si Allen at binitawan si Arya. Iginagalang niya ang kanyang privacy, ngunit nang makita silang umalis sa kotse, idinyal niya ang numero ni Roll, tulungan mo ako sa pagpupulong. May gagawin ako sa huling minuto. With that, nagmaneho siya sa likod ng kanilang sasakyan. Hinahayaan si Arya na mag-isa, nag-aalala siya. Si Mrs. Morrison ay orihinal na maraming gustong sabihin, ngunit pagkatapos makita si Arya, hindi niya alam kung paano magsalita. Umupo siya sa tabi ni Arya dahil sa kahihiyan. Nang makita niya ang pagmamaneho niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kirot sa kanyang puso. Sa loob ng napakaraming taon, tila wala siyang itinuro kay Arya. Ang bagay na dinala niya kay Arya ay walang katapusang sakit lamang. Bumaba ka sa kotse. Pumasok na tayo at mag-chat. Inihinto ni Arya ang sasakyan at naglakad papunta sa isang coffee shop sa kalsada. Kinuha ni Mrs. Morrison ang kanyang bag at sinundan siya palabas ng sasakyan. Naglakad siya palapit. Arya, kumusta na kayo? Mahal ka ba niya? Hindi mapakali na tiningnan ni Mrs. Morrison ang mukha ni Arya, parang pumayat ka na naman. Magaling kami at hindi ka dapat mag-alala. Napangasawa ko na siya. Miyembro siya ng Jones family at wala akong kinalaman sa Morrison family. Napakalma ng tono ni Arya, sa hinaharap, mabubuhay ka ng maayos, Madam Morrison. Ako. Arya, ang iyong lolo ay may matinding sakit ngayon. Hinayaan pa niyang si Georgia ang pumalit sa kumpanya. Ngayong may kapangyarihan na siya, hindi ka na niya pababayaan. Nang magsalita si Mrs. Morrison tungkol sa mga apurahang bagay, kinakabahan niyang hinawakan ang kamay ni Arya, nag-aalala si nanay sa iyo. Dahil sa mga chismis na iyon, pakialam kaya ng Jones family ang bagay na ito. Iyan ay hindi chismis, ngunit katotohanan. Hindi. Masyadong nabalisa ang emosyon ni Mrs. Morrison. Arya, huwag mo nang kamuhian si nanay. Nahihirapan din si nanay di. Ayokong marinig. Hindi na mababago ang nangyari na. Tapos ka na ba gusto kong pumunta? Walang paraan para baguhin ito. Pero paano kung mapalitan ko ito? Handa ka bang patawarin si Mama? Si Mrs. Morrison ay naging lubhang malungkot. Parang may luha sa mata niya.
Tumingin si Arya sa kanyang mukha at biglang hindi alam kung ano ang sasabihin, walang dapat patawarin o kalimutan. Arya, huwag mong galitin si nanay. Gusto talaga ni nanay na makasama ka tulad ng isang ordinaryong mag-ina. Sabi ni Enrique Morrison at hindi napigilang umiyak. Impossible. Tumingin si Arya sa kanya at hindi pinalampas ang bakas ng lungkot sa mga mata ni Mrs. Morrison. I am already a public figure. Maraming mga eksena na kailangang kunan sa ibang mga lungsod. Hindi ako mabubuhay na parang ordinaryong tao. Sige, gawin mo na ang trabaho mo. Sinusuportahan ni nanay ang iyong pangarap at trabaho. Hindi naintindihan ni Arya ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Mrs. Morrison at hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Tumayo siya. Ang dahilan kung bakit siya naging mahinahon ay dahil ayaw niyang mag-alala si Allen sa kanya. Hindi niya maalala ang sinabi ni Mrs. Morrison pagkatapos noon. Sasakay ako ng taxi pabalik. Binayaran ni Mrs. Morrison ang bill at sumakay ng taxi mag-isa sa gabi. Mula sa rearview mirror, nakita niya si Allen na kanina pa naghihintay kay Arya sa labas ng coffee shop. Arya, makakahanap ka ng lalaking magmamahal sa iyo ng totoo. Masaya si nanay para sa iyo. Hayaan mong gawin ni nanay ang isang bagay para sa iyo at gawing malinis ang iyong buhay. Arya, makakahanap ka ng lalaking magmamahal sa iyo ng totoo. Masaya si nanay para sa iyo. Hayaan mong gawin ni nanay ang isang bagay para sa iyo at gawing malinis ang iyong buhay. Lumabas si Arya sa coffee shop at nakita niya si Allen na naghihintay sa kanya. Mabilis siyang naglakad. Wala ka bang meeting? Umiti lang si Allen. Gusto mo na bang umuwi? Tumango si Arya. Umuwi ka na. Laging lumalabas ang lalaking ito kapag kailangan niya ito. Gaano man kalakas ang bagyo, siya ang laging maaasahan niyang daungan. Nakachat ba kayo ng maayos? Medyo nag-aalala si Allen sa ekspresyon ni Mrs. Morrison nang umalis siya. Baka namimiss ka din ng nanay mo di. Isang araw bago humingi ng paumanhin sa publiko si Georgia kay Arya sa ngalan ng pamilya Morrison. Tinawagan ni Georgia ang kanyang assistant, ilabas mo ang ebidensya na mistress ang babae at pasabugin ang usapin. Pinakamainam na ipaalam sa lahat sa pamilyang Jones ang tungkol sa mag-ina. Sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, ang linya ng telepono sa bahay ay hinila ni Samuel. Kumunot ang noo ni Georgia. Anong ginagawa mo? Ginagawa ko lang ang sa tingin ko ay tama, kuya. Hindi ko akalain na balang araw ay magiging ganito kakasama. Hindi, dapat kong sabihin na may bisyo. Ngumiti si Samuel. Wala akong pakialam kung sino ang gusto mong saktan, pero huwag mo akong marinig. Kung hindi, pipigilan talaga kita, dahil kinakatawan mo ngayon ang pamilya namin ng Morrison. Samuel, huwag mong intindihin. Ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Ganun ba? Walang pakialam na umiling si Samuel. Ikaw lang ang nakakaalam ng gusto mong gawin. Kung ikaw ang head ng Morrison family ngayon, hindi mo ako pipigilan sa pagpasok sa entertainment circle, di ba? Ano bang pinagsasabi mo? Magdedebut ka ba talaga? Tumigil ka na sa panggugulo. Ikaw ang pang-apat na young master ng Morrison family. Alam ko kung sino ako. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Gusto ko lang gawin ang gusto ko. Anyway, hindi ko lugar ang magmana ng Morrison family. Tumalikod si Samuel at lumabas ng sala. Walang choice si Georgia kundi umupo sa sofa at magmukmok. Nagkataon namang lumabas ng kwarto si Mrs. Morrison at hinarang siya ni Georgia. Inilabas ko na ang ebidensya na ikaw ay may bahay. Sa lalong madaling panahon, malalaman ng buong mundo kung anong uri ka ng basura. Kung gusto mong umalis sa Morrison family ngayon, may oras pa. Natigilan si Mrs. Morrison. Naisip ni Giorgio na wala na siya. She laughed complacently. Last time it was just a small fight, but this time it is ironclad. Inakit mo ang aking ina at pinatay mo ang aking ina. Malalaman ito ng buong mundo. Giorgio, kinukonsinti ko na sinisiraan mo ako ng ganito, pero binubuli mo ang aking anak na babae o going on o going. Okay, ikaw ang nasanay na gumawa ng mga bagay na malaki. Huwag kang magsisi. Tumaas baba ang dibdib ni Mrs. Morrison. Para sa kanya, ang ganitong uri ng pagtatapos ay isang uri ng kaginhawaan. Hindi inaasahan ni Giorgio na gagawin ni Ian Morrison ang naturang o reaksyon.
Nang marinig niya ang mga salitang ito, nabalisa siya, magsaliksik ng mabuti. Hindi siya pinansin ni Mrs. Morrison at bumalik sa kanyang silid. Since all of this was forced you them, don't blame her. Dahil gusto niyang pumasok sa grupo, umikot si Aryo para ibulsa ang kanyang bagahe at magmuko. Nasa tabi niya si Allen, sinasamahan siya. Nag-aatubili niyang hinawakan ang kamay ni Aryo, "Con I go back on the word now and not let you go. Manager Jones, ito ang schedule na inihanda mo para sa akin." Hindi alam ni Aryo kung tatawa o iiyak. At saka, ito ay ilang buwan lamang. Malapit na akong mabak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang filming location ay all sa mga bundok. "I cannot go to see you at all times," hinawakan siya ni Allen ng mahigpit sa kanyang arms. Ngumiti si Aryo at tumalikod para yakapin siya. "I will take good care of myself." Nasanay si Luis Ojos already sa trabaho. Pagdating ni Luno, hayaan mo siyang magstoy sa kumpanya. She is married, kaya huwag mo akong sundan. Sasamahin kita sa bawat gagawin. Okay di. Sagot lang ni Aryo at hinalikan niya ang labi nito. Kung wala ang kanyang karaniwang pagiging komportable, mayroong higit na impulsiveness o posisyon, as well as obit ng pag-aatubili sa port. Nahihiyang sumagot si Aryo sa kanya, "Allen." Sa sumunod na segundo, hindi niya pinahintulutan itong mag-alinlangan at diretsong itinulak siya sa kwarto. Pagkatapos ng kanilang kasal, hindi na sila naging oport ng ganoon katagal. Kailangan nilang tiisin ang punto ng distance ngayon. Ito ay isang pakana na kinuha mo para sa akin. Siguradong ako ng maayos at hindi kita pababayaan. Itong way, karapat-dapat na maging Mrs. Jones mo. Lalong humigpit ang yakap ni Allen sa kanya. This kind of Aryo made him cherish her more. Kahit anong gulo ng mundo, hindi niya binibitawan ang hawak nito. Hindi nakabangon ang dalawa sa kama. Pareho silang exhausted mula sa lost night's entanglement. "Allen, bumangon ka na. Kailangan ko pang makilala si Giorgio Lothar." Natigilan si Mrs. Morrison. Naisip ni Georgia na natatakot siya. She laughed complacently. "Last time it was just a small fight, but this time it is ironclad. Inakit mo ang aking ama at naging sanhi ng pagkamatay ng aking ina. Malalaman ito ng buong mundo. Georgia, I can tolerate you insult me like this but you bullied my daughter again and again. Okay, ikaw ang gustong palakihin ang mga bagay-bagay. Huwag kang magsisi." Tumaas baba ang dibdib ni Mrs. Morrison. Para sa kanya, ang ganitong uri ng pagtatapos ay isang uri ng kaginhawaan. Hindi inaasahan ni Georgia na magkakaroon ng ganoong reaksyon si Mrs. Morrison. Nang marinig niya ang mga salitang ito, naging balisa siya, ipaliwanag ng malinaw. Hindi siya pinansin ni Mrs. Morrison at bumalik sa kanyang silid. Dahil ang lahat ng ito ay pinilit nila, huwag mo siyang sisihin. Dahil papasok na siya sa grupo, sinimulan ni Arya na ipack ang kanyang mga bagahe at makeup. Nasa tabi niya si Allen, kasama siya. Nag-aatubili niyang hinawakan ang kamay ni Arya, "Maaari ba akong bumalik sa aking sinabi ngayon at hindi ka pakakawalan? Manager Jones, ito ang schedule na inayos mo para sa akin." Hindi alam ni Arya kung matatawa o maiiyak. At saka, ilang buwan lang. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Pero this time, nasa bundok lahat ang location ng shooting. Hindi ako makakapunta para makita ka sa lahat ng oras, hinawakan siya ni Allen nang mahigpit sa kanyang mga bisig. Umiti si Arya at tumalikod para yakapin siya, "Aalagaan kong mabuti ang sarili ko." Nasanay na si Luisa sa trabaho. Pagbalik ni Luna, hayaan mo siyang manatili sa kumpanya. May asawa na siya, kaya huwag mo akong sundan. Tatawagan kita araw-araw. Okay di. Sagot lang ni Arya at hinalikan niya ang labi nito. Kung wala ang kanyang karaniwang kalmado, mayroong higit na impulsiveness at passion, pati na rin ang kaunting pag-aatubili na humiwalay. Nahihiyang sumagot si Arya sa kanya, "Allen." Sa sumunod na segundo, hindi niya ito hinayaang mag-alinlangan at diretsong binuhat siya sa kwarto. Pagkatapos ng kanilang kasal, hindi pa sila nagkahiwalay ng ganoon katagal. Kinailangan nilang tiisin ang sakit ng distansya ngayon. Ito ay isang dula na kinuha mo para sa akin. Siguradong kikilos ako ng maayos at hindi ka pababayaan. Sa ganitong paraan, ito ay karapat-dapat na maging iyong Mrs. Jones. Lalong humigpit ang yakap ni Allen sa kanya.
Ang ganitong uri ng Arya ang nagpahalaga sa kanya. Magbago man ang mundo, hindi niya binibitawan ang kamay nito. Hindi nakabangon ang dalawa sa kama. Pareho silang pagod sa gusot kagabi. Allen, bumangon ka na. Kailangan ko pang makipagkita kay Georgia mamaya. Iminulat ni Allen ang kanyang mga mata at bumangon para buhatin siya sa banyo. Kahit sa oras na ito, ayaw niyang mag-aksaya ng isang segundo kasama siya. Kagabi, parang nabaliw siya at nag-iwan ng ganoon kalalim na marka kay Arya. Masakit ba? Hindi naman. Ngumiti si Arya at umiling. Hindi ko hahayaang isuko mo ang kahit ano para sa akin. Dapat sa iyo ang posisyon ng movie queen. Malalim na sabi ni Allen. Sa iyo dito, mayroon akong motivation na magtrabaho ng husto. Matapos magpalit ng damit ng mag-asawa, natanggap ni Raul ang pinakabagong balita. Ang pamilya Morrison ay naglabas ng maraming mga lumang larawan at impormasyon na nangangahulugang ang biolohikal na ina ni Arya ay talagang isang may bahay na sumisira sa pagkakaisa ng pamilya Morrison. Binaba ni Allen ang telepono at binuksan ang webpage. Nakita ni Arya ang kanyang ekspresyon at galit na galit. Anong mali? Magkita-kita muna tayo. Maraming utang na dapat bayaran ngayon. Kinuha ni Allen ang phone kay Arya. Nakita ni Arya ang nanlilisik na mga salita at kumunot ang noo. Tumango siya. Okay. Ang lokasyon ng pagpupulong ay napagpasyahan ni Georgia. Ito ay sa isang restaurant na tinatawag na Sea Pearl. Nakasuot ng kulay abo at puting kaswal na damit si Georgia. Nakatali ang buhok niya sa likod ng ulo niya. May pagmamalaki ng ngiti sa kanyang mukha. Isang hanay ng mga reporter ang nakatayo sa likuran niya. Parang nanalo na siya laban kay Arya at sobrang yabang ng ekspresyon niya. Noong si Old Master Morrison ang namumuno, ang pamilya Morrison ay nanatiling mababang profile sa lahat ng dako. Pabayaan ang pakikitungo sa mga mamamahayag, maging ang mga tatak ng Morrison family ay bihirang kumuha ng tagapagsalita. Ngunit ngayon ang mga aksyon ni Georgia ay ganap na naiba sa Old Master Morrison. Siya ay kumilos ng mayabang upang ipakita kay Arya. Ngayong naging pinuno na siya ng Morrison family, maaari niyang tingnan ang sinuman. Hindi nagtagal, ito na ang takdang oras upang magkita, ngunit dumating si Arya ng medyo huli. Pagpasok niya sa pinto, nakuha niya ang atensyon ng lahat. Ang kanyang matangkad na figura ay nababalot ng isang mahabang itim na damit, at ang kanyang mga bota ay nagpang-akit sa kanyang mahahabang binti. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay sa kanyang mga balikat, na nagbibigay sa kanya ng isang pambihirang ugali. Ang mga tampok ng mukha ng magkapatid ay medyo magkatulad, ngunit sa paghahambing, si Georgia ay agad na nalampasan ni Arya. Kung tutuusin, isa siyang big star na madalas lumabas sa screen. Nakakabilib ang bawat galaw ni Arya. Idinagdag na asawa na siya ni Allen ngayon, walang nangahas na tingnan siya ng masama. Kalmadong umupo si Arya sa harap ni Georgia, puno ng lamig ang mga mata. Akala ko hindi ka sasama tumingin si Georgia kay Arya ng may selos. Akala ko hindi ka sasama tumingin si Georgia kay Arya ng may selos. Ang isang illegitimate na anak na babae ay nagkaroon ng mas magandang buhay kaysa sa kanya, isang tunay na anak na babae. Hindi lamang siya nagkaroon ng kaunting katanyagan sa industriya ng entertainment, ngunit nagpakasal din siya sa isang napakahusay na lalaki. Para sa kanya, kailangan niyang mabuhay araw-araw sa isang buhay ng pakikipaglaban para sa kapangyarihan at kapangyarihan. Nagbihis lang si Arya ayon sa nakagawian niyang damit, pero dahil sa sobrang layaw sa kanya ni Allen, wala sa cloakroom na hindi branded. Lalo na ang diamond bracelet sa kanyang pulso, lalo itong nakakasilaw sa ilalim ng liwanag. Nang hindi dumating si Arya, naramdaman ng mga mamamahayag na may ugali si Georgia. Siya nga ay noble miss mula sa isang sikat na pamilya. Napaka-elegante ng bawat pagsimangot at ngiti. Ngunit nang dumating si Arya, kitang-kita ang kaibahan ng dalawa. Nakaupo lang si Arya at sapat na para mabigla ang mga tao. Naparito ako para makita kung ano talaga ang gusto mong gawin, mahinang sabi ni Arya at saka kinuha ang phone niya. Binuksan niya ang pahina at puno ito ng nilalaman tungkol sa pagiging mistress ng ina ni Arya na ipinalabas ni Georgia sa kanyang assistant. Sinulyapan ito ni Georgia at bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Umisi lang si Arya. Hindi mo ba alam kung anong negosyo ang ginagawa ng asawa ko?
Paano makakatakas ang ganitong uri ng panlilinlang sa network ng balita ng Dahua? Mangyaring gamitin ang iyong utak sa hinaharap. Georgia, matagal na akong nasa entertainment circle at hindi lang ito swerte. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nagpapakatanga ka ba? Maaari kitang pagpalain kung magiging acting president ka ng Morrison Group, ngunit mangyaring alisin ang mga walang kwentang kaisipan at layuan mo ako. Gusto mo lang gamitin ang katanyagan ko para ipahayag sa mundo na nasa iyo ang otoridad ng mga Morrison. Sa paglabas niya ng ganun-ganun lang, lalong nahiya si Georgia. Sunod-sunod na tumigil ang mga reporter sa pagkuha ng pelikula. Ano ang nangyayari ngayon? Si Georgia ay natalo ni Arya. Hindi maganda ang kalusugan ni Lolo, kaya binigay niya ang kumpanya sa iyo. Kung ako sa'yo, magpe-perform ako ng maayos at hindi ko siya pababayaan. Maihangganan ang pasensya ko. Huwag mo akong piliting atakihin ka. Pumunta ako ngayon para tulungan ka at hayaan kang maranasan ang pakiramdam ng pagiging isang bituin. Agad na binantayan si Georgia, anong ginawa mo? Nakita ni Arya na natakot siya at mumiti pagdating ng oras, natural mong malalaman. Bagamat si Aryo ay malapit nang makapasok sa filming crew at hindi na makakabalik sa loob ng isang yugto ng panahon, kahit na siya ay umalis sa Morrison family at hindi nagnanais na bumalik, hindi niya maaaring makita na ginagamit ni Giorgio si Mrs. Morrison oguin-oguin. I still have a trip to Aten. Aalis muna ako. Pagkatapos mag-soy thought, tumayo si Aryo at hindi pinansin si Giorgio nang lumabas siya ng restaurant. Sot doon si Giorgio na may sobrang pangit na ekspresyon. Hindi alintana kung nangyari ito noon o ngayon, tila wala siyang balak makipagdeoling kay Aryo at mga alway na naranasan sa kanyang harapan. Ito ay tiyak na dahil sa pakiramdam ng pagkatalo na siya ay nakasanaya na manalo laban kay Aryo. Ang mainit na hod ay matagal nang tumago sa kanyang mga buto. Direktor Morrison, ayaw mo pa rin bang magpatuloy? Sino pa ang hindi mo itutuloy? Umalis na ang lahat. Bumuntong hininga si Giorgio at naghanda na umalis kasama ang kanyang mga tao. Ngunit bago siya lumabas ng restaurant, isang grupo ng mga reporter ang sumugod at pinalibutan siya. Maya-maya, umilaw ang mikropono sa kanyang harapan. Ang mga mamamahayag ay sumigaw ng kanyang pangalan ng mahina at patuloy na nagtatanong. Miss Morrison, nabalitaan ko na ilang beses mong itinulak ang iyong madrasta palabas ng Morrison family. Bukod dito, para agawin ang kapangyarihan, inilantad mo ang mga nakatagong sikreto ng Morrison family sa loob ng maraming taon. Totoo ba yan? Miss Morrison, may nagsabing nainggit ka kay Aryo. Wala kayong olong na magkapatid. Sino sa tingin mo tungkol dito? Miss Morrison, inilabas mo ba ang mga dumi ng medicinal online? Kayo, humarang si Giorgio at hindi makalabas. Napapaligiran lang siya ng mga reporter. Dahil hindi siya nagkaroon ng karanasan na makipag-usap sa mga mamamahayag, si Giorgio ay mukhang napaka-emboros. Pinagalitan pa niya ang mga reporter at hindi siya mukhang eleganteng dati. Sa labas ng coffee shop, nasaksihan ni Aryo Sot in the core on ang buong proseso. Napaangat siya sa gilid ng kanyang mga labi, Luiso, napakakopoble ng reporter na nahanap mo. Umiti si Luiso at sinabing, basta tutulong ka. Kung hindi pumunta rin si Giorgio para sa oras na ito, hindi siya tratuhin ni Aryo ng ganito. Nasanay siyang gamitin ang mga mamamahayag para kutyain si Aryo na mawalan ng lakas. Naranasan na ba niya ang pagkabigla? Matagal nang nasa industriya ng entertainment si Aryo Hod. Paano siya natalo sa ganitong klaseng lugar? Dapat nagsisisi siya ngayon, di ba? Ngayon, hindi na niya gustong maging bastos sa auntie. Kapag may ginawa si Giorgio kay Mrs. Morrison, magkakaroon ng paparazzi taking photos kasama siya. Para sa mga baybayin ng Morrison Group, hindi niya nais na off-Rochley. Dahil ayaw ibigay ni Old Master Morrison ang kapangyarihan sa isang taong nahilig sa mga mamamahayag, si Giorgio ay magiging napakabait. Bagamat papasok na si Arya sa filming crew, at hindi na makakabalik sa loob ng ilang panahon, kahit na umalis na siya sa Morrison family at wala nang balak bumalik, hindi niya matiis na panoorin ang paulit-ulit na paggamit ni Georgia kay Mrs. Morrison. May trip pa akong aaten. Aalis muna ako. Pagkasabi noon ay tumayo ng tuwid si Arya at hindi pinansin si Georgia habang papalabas ng restaurant. Umupo doon si Georgia na may sobrang pangit na ekspresyon.
Hindi alintana kung ito ay dati o ngayon, tila wala siyang paraan upang makitungo kay Arya at palaging nagdurusa sa kanyang harapan. Dahil mismo sa pakiramdam ng pagkatalo na ito ay gusto niyang laging manalo laban kay Arya. Ang puot na iyon ay matagal nang tumagos sa kanyang mga buto. Director Morrison, gusto mo pa bang magpatuloy? Ano pa ang gusto mong ituloy? Umalis na ang lahat. Galit na umuso si Georgia at naghanda ng umalis kasama ang kanyang mga tao. Ngunit bago siya lumabas ng restaurant, may isang grupo ng mga reporter ang sumugod at pinalibutan siya. Maya-maya, itinaas ang mikropono sa harapan niya. Ang mga mamamahayag ay sumigaw ng kanyang pangalan at patuloy na nagtatanong. Miss Morrison, nabalitaan ko na maraming beses mong itinulak ang iyong madrasta palabas sa pamilya Morrison. Bukod dito, para agawin ang kapangyarihan, inilantad mo ang mga nakatagong lihim ng pamilya Morrison sa loob ng maraming taon. Totoo ba yun? Miss Morrison, may nagsabi na palagi kang nagsiselos kay Arya. Hindi kayo magkasundo. Ano sa tingin mo tungkol dito? Miss Morrison, nailabas mo ba online ang mga dumi ng gamot na iyon? Kayo ang napaharang si Georgia at hindi makalabas. Napapaligiran lang siya ng mga reporter. Dahil wala siyang karanasan sa pakikitungo sa mga mamamahayag, mukhang napahiya si Georgia. Pinagalitan pa niya ang mga reporter at hindi na siya kasing elegante gaya ng dati. Sa labas ng coffee shop, nakaupo si Arya sa kotse at nasaksihan ang buong proseso. Itinaas niya ang gilid ng kanyang mga labi. Louisa, napakahusay ng reporter na nahanap mo. Umiti si Louisa at sinabing, basta makakatulong ka. Kung hindi lalayo si Georgia sa pagkakataong ito, hindi siya pakikitunguhan ni Arya ng ganito. Gusto niyang gamitin ang mga reporter para mawala sa mukha si Arya. Sumakit ba talaga ang ulo niya? Matagal nang nasa entertainment industry si Arya. Paano siya mawawala sa ganitong klaseng lugar? Dapat nagsisisi siya ngayon, di ba? Ngayon, hindi na siya nangahas na maging bastos kay tita. Kapag may ginawa si Georgia kay Mrs. Morrison, magkakaroon ng paparazzi na kumukuha ng litrato kasama niya. Para sa mga bahagi ng Morrison Group, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Dahil hindi ibibigay ni Old Master Morrison ang kapangyarihan sa isang taong nasangkot sa mga reporter, magiging maingat si Georgia. Upang maprotektahan ang kanyang imahe, dapat siyang maging mas matalino di. Ang pagiging malapit kay Mrs. Morrison ay ang pinakamahusay na paraan. Biglang napagtanto ni Arya na matalino talaga si Louisa at napakatalino sa public relations. Kung si Luna, hindi pa niya dapat naisip ang ganitong level. Ang pamamaraang ito ay para lamang gamutin ang mga sintomas, ngunit hindi ang ugat. Ang posisyon ni Mrs. Morrison sa pamilya Morrison ay napagdesisyonan mula sa araw na siya ay ikinasa sa pamilya Morrison at hindi na mababago. Wala na siyang pakialam sa mga bagay ng Morrison family at wala na itong kinalaman sa kanya. Gusto lang niyang gawin ng maayos ang kanyang trabaho at mapalapit kay Allen ng hakbang-hakbang. Gayunpaman, may ilang bagay na hindi naiwasan ni Arya dahil lang sa gusto niya. Ngayon, hindi alam ni Georgia na gumawa ng testamento si Old Master Morrison at ibinigay ang lahat sa pamilya Morrison kay Arya. Kapag nalaman niya ito, tiyak na magdudulot siya ng malaking kaguluhan. Miss Arya, after the opening ceremony, we are going to set off for the production. Gusto mo bang bumalik at makita ang boss? Tanong ni Louisa. Tumingin si Arya sa kalye sa labas ng bintana at dahan-dahang nagsalita ng dalawang salita. Nakikita mo siya. Nang makita siya nito ay ayaw din niyang makipaghiwalay. Sa halip, gusto niyang madagdagan ang pananabik sa kanya. 2:00 ng hapon ng araw ding iyon. Sa Western Suburbs Film Studio Complex, nandoon ang lahat ng pangunahing at sumusuportang aktor ng Dark Knight fanatic para dumalo sa opening ceremony. Kabilang sa kanila ang misteryosong big shot, si Ezekiel Harvey. 4 na taon pa lang siyang nag-debut at mayroon ng 10 milyong tagahanga sa kanyang gwapong hitsura at matipunong katawan. Bukod dito, mahusay siyang gumanap sa maraming shooting movies. Nanalo siya ng maraming parangal at naging pinakabatang hari ng pelikula ng Cine Festival. Bukod dito, maraming mga direktor ang humanga sa kanyang pasabog na pagganap. Dahil naipaliwanag niya ng husto ang kanyang papel, maging ang kanyang mga linya ay napakaganda. Kaya lang may quirk siya, which was that he loved acting and never spread rumors. Bihira din siyang kumuha ng mga patalastas,
lalo na sa isang reality show. Siya ay kumikilos lamang ng may damdamin. Para sa kapakanan ng pag-arte, maaari pa siyang manatili sa kanyang apartment ng isang buwan. Na-pressure siya pagdating sa mga artista. Si Ezekiel ay hindi lamang mahigpit sa kanyang sarili, siya rin ay napakahigpit sa mga aktor mula sa parehong crew. Na-curious din si Arya nang malaman niyang siya ang male lead. Sa kanyang katanyagan at reputasyon, paano siya napunta sa mga mata ng malaking shot na ito? Naging maayos ang pagbubukas ng seremonya. Bagamat si Arya ay babaeng numero 4, hindi siya malayo kay Ezekiel. Dahil sa kagandahang loob, nagkusa siyang batiin siya. Bagamat si Arya ay babaeng numero 4, hindi siya malayo kay Ezekiel. Dahil sa kagandahang loob, nagkusa siyang batiin siya. Hello, Ezekiel. Pagkatapos noon, narinig ni Ezekiel ang boses at walang pakialam na tumingin sa kanya. Bahagya siyang tumango bilang tugon. Napakurap si Arya at tumalikod. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang puso. Kung tutuusin, palagi niyang sinusundan ang lalaking ito sa pelikula. Kung patuloy siyang magiging walang pakialam, mas mahihirapan silang magtulungan. Sa oras na ito, pinapanood ni Allen ang buong seremonya sa ilalim ng puno sa hindi kalayuan. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng sarili dahil alam niya na kahit magpakita siya ay hindi niya mapipigilan si Arya. Aalis kasama ang mga tauhan. Nang matapos ang seremonya, tinawag siya ni Arya mula sa kotse. Allen, alis na kami. Ingatan mo ang sarili mo. Okay. Napatingin si Allen sa team na papunta sa airport. Nanatili ang tingin niya sa sasakyan ni Arya. Hihintayin kitang bumalik. Sa totoo lang, gusto niya talagang habulin si Arya at hayaan siyang manatili. Gusto niya itong yakapin muli at sabihin kung paanong hindi niya ito matiis. Sa wakas ay inalis ni Georgia ang mga mamamahayag na iyon at bumalik sa pamilya Morrison sa isang malungkot na estado. Wala na ang dati niyang mapagmataas na hitsura. Kumalat ang galit sa kanyang mga mata. Dahil nagpapakalat ng balita ang mga reporter, nagbago siya mula sa isang tagapagmana na malapit nang pumalit sa Morrison Group tungo sa isang masamang anak na babae na nagtulak sa kanyang madrasta sa isang tabi. Hindi ginulo ni Georgia si Arya, nagdulot din siya ng gulo para sa sarili niya. Kung alam ni Old Master Morrison ang tungkol dito, siguradong magagalit siya. Paano kung bawiin niya ang kanyang kapangyarihan bilang acting president? Siya, ang panganay na anak na babae ng pamilya Morrison, ay hinding-hindi makakatalo kay Arya. Sa tuwing natatalo siya, sobrang pangit. Nang tumingala siya, nakita niya si Mrs. Morrison. Gusto talaga ni Georgia na sumugod at palayasin si Mrs. Morrison. Ngunit ngayon ay may mga paparazzi sa lahat ng dako sa labas ng pamilya Morrison, kaya hindi na siya maaaring magdulot ng anumang gulo. Tita, babalik na po ako. Nang marinig ito, natigilan si Mrs. Morrison. Sa napakaraming taon, kailan pa siyang inisya ni Georgia? Anong nangyari? Tumango lang si Ref Morrison dahil hindi niya alam ang nangyari ngayon. Natanaw niya si Georgia na tulala na umakyat sa itaas. Sa sandaling isara ni Georgia ang pinto, inihagis niya ang lahat ng mga bagay na maaaring itapon sa silid. Bakit ba kasi hinding-hindi niya kayang ikumpara kay Arya? Ano ba talaga ang gusto niyang gawin niya? Siya ang panganay na anak na babae ng Morrison family, at ang Morrison family ay kanya. She was indeed not as smart as Aryo. She was not as likable as Aryo. Pero sino? Hindi siya susuko. Matapos ayusin ni Giorgio ang kanyang emosyon, nagpahinga siya sandali sa kwarto. Nang ibagsak siya ng basa sa ibaba para sa hapunan, hinubad niya ang kanyang damit at lumabas ng silid. Nang makarating siya sa isang sulok, narinig niya ang pag-uusap ng dalawa niyang nakababatang kapatid. Nagkita ba sila ulit ni Todoy? Ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya ni Morrison, si Gabriel ay nag-aaral ng mababa. Itinulak niya ang kanyang metol mula sa mga glosses at walang magawang iling ang kanyang ulo. Hanggang kailan sila magkukunwari ng eksena? Ang ika-4 na anak na lalaki, si Samuel ay nakasandal sa hagdan sa tabi niya. Hindi ito magtatapos. Ang third sister ay lalong nagiging sikat sa entertainment circle. Magiging selos si Always sa kanya ng panganay na kapatid na babae. Kumusta siya sa entertainment circle? Bakit napaka-core mo sa kanya? Naiinggit ako sa kanya. May ginawa siya na hindi namin gustong gawin.
Nabalitaan ko na ang mollyod ng kanyang bagong pakana ay si Ezekiel. Wow, ang galing. Sino ba ang pinagsiselosan mo? Hindi ka rin ba pinapaalis sa bahay mo? At saka, ang paggawa ng pelikula ay hindi simple gaya ng iniisip mo. Alam mo ba kung gaano kasakit ang mararanasan ng mga artistang iyon? Inilibot ni Gabriel ang mga mata sa kanya. Learn ang iyong negosyo management ng maayos. Yesue, hindi ka marunong mag-oct-o. Nakita ko ang mga video na naipost online ng mga phone ni third sister. She's really talented sa acting. Siguradong magiging famous siya sooner or later. I'm her younger brother, so must have talent also, right? Idiot T. Naiinis na itinulak siya ni Gabriel. Soviet, iniisip mo pa rin na walang sapat na mga bagay sa bahay. Mangyaring huwag banggitin ang pangalan ni Aryo sa bahay o gawin. Hayaan mo silang tumahimik. Nabanggit ko na ba? Malinaw na alam ng lahat kung sino ang nangyayari, ngunit ngayon ay sinisiraan mo ako. Ang kanyang mga advertisements or broadcasted sa telebisyon sa bawat doy. Kung gusto mo ang ability, kunin mo ang telebisyon para sa kanya. Nadama ni Samuel na ang pamilyang Morrison ay nasa diktadura, na iniiwasan ang Aryo was o Tyrone. Ito ba ay isang magaling na artista? Wala akong oras para sayo. Kakain ako ng hapunan sa kwarto ko. Umalis si Gabriel pagkatapos niyang magsalita. Narinig ni Giorgio ang kanilang pag-uusap sa kanto. Lumabas si Aryo para mag-film. At saka, kapag nasa labas ang mga actors, mahirap ang mga kondisyon para sa kanila sa paggawa ng pelikula. Pagkatapos, ito ay maaaring makabago kung occasionally na masugatan o ganap na disappear. Kung umalis si Aryo sa mundong ito, hindi na siya makikita sa telebisyon. Hindi talaga siya kasing talino ni Arya. Hindi siya kasing hilig ni Arya. Pero ano? Hindi siya susuko. Matapos ayusin ni Georgia ang kanyang emosyon, nagpahinga muna siya saglit sa kwarto. Nang tawagin siya ng maid sa baba para sa hapunan, nagpalit siya ng damit at lumabas ng kwarto. Habang naglalakad siya papunta sa kanto, narinig niya ang usapan ng dalawa niyang nakababatang kapatid. Nagkita ba talaga sila ngayon? Ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya Morrison, si Gabriel, ay nag-aaral ng abogasya. Itinulak niya ang kanyang metal frame glass at walang magawang umiling. Hanggang kailan sila gagawa ng eksena? Ang pang-apat na anak, si Samuel, ay nakasandal sa hagdan sa tabi niya. Hindi ito magtatapos. Si third sister ay lalong sumikat sa entertainment circle. Laging magsiselo sa kanya si eldest sister. Kumusta siya sa entertainment circle? Bakit masyado kang nagmamalasakit sa kanya? Naiinggit ako sa kanya. May ginawa siya na hindi namin pinangarap na gawin. Balita ko ang male lead ng bago niyang play ay si Ezekiel. Wow, ang astig. Anong pinagsiselosan mo? Gusto mo bang paalisin ka sa bahay mo? Bukod dito, ang paggawa ng pelikula ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Alam mo ba kung gaano kasakit ang mararanasan ng mga artistang iyon? Pinandilatan siya ni Gabriel ng mata. Alamin ng maayos ang pamamahala ng iyong negosyo. Yesue, hindi ka talaga marunong umarte. Nakita ko ang mga video na naipost online ng mga tagahanga ni third sister. Ang talino niya talaga sa pag-arte. Siguradong sisikat siya sooner or later. I'm her younger brother, kaya dapat may talent din ako, diba? Idiot, naiinis siyang itinulak ni Gabriel palayo. I save mo. Iniisip mo pa rin na kulang ang mga gamit sa bahay. Pakiusap, huwag mo nang banggitin ang pangalan ni Arya sa bahay. Hayaan mo silang tumahimik. Nabanggit ko na ba? Malinaw na alam ng lahat kung ano ang nangyayari, ngunit ngayon sinisisi mo ako. Ang kanyang mga patalastas ay ipinapalabas sa telebisyon araw-araw. Kung may kakayahan ka, ipagbawal siya sa istasyon ng telebisyon. Nadama ni Samuel na ang pamilya Morrison ay isang diktadura, na inamin na si Arya ay isang malupit. Ganun ba kahirap maging magaling na artista? Wala akong oras sa'yo. Sa kwarto ko kakain ng hapunan. Umalis si Gabriel pagkatapos niyang magsalita. Dinig na dinig ni Georgia ang kanilang pag-uusap sa kanto. Lumabas si Arya para mag-film. At saka, kapag nasa labas ang mga artista, mahirap ang mga kondisyon para sa kanila sa paggawa ng pelikula. Pagkatapos, makatuwirang paminsan-minsan ay masugatan o tuluyang mawala.
Kung nawala si Arya sa mundong ito, hindi na siya makikita sa telebisyon. Agad na bumalik si Georgia sa kanyang silid at hiniling sa kanyang katulong na imbestigahan ang mga detalye ng pamamaril kay Arya sa labas ng lungsod. Kung malalaman ni Lolo kung ano ang ginagawa ko, tiyak na mas masahol pa ako kay Arya. Hindi nangahas ang katulong na mag-antala at agad na pumasok sa trabaho. Dahil ang lokasyon ng paggawa ng pelikula ng A Dark Knight Fanatic ay nasa bundok, hindi maganda ang kondisyon ng pamumuhay. May ilang gabi pa nga kung saan diretso silang tutuloy sa bahay na pawid at mga tolda. Nang gabing iyon, dumating ang mga tripulante sa unang lokasyon ng pagbaril, ang Southern West Mountain. Higit pa rito, maaari lamang silang manatili sa isang napakasiradong hotel. Arya, nagkasala ako sa iyo ngayong gabi, ngunit sisikapin ng mga tripulante ang kanilang makakaya upang mabigyan ka ng pinakamahusay na mga kondisyon, ngunit dapat ka ring maging handa na magdusa. Dahil kailangan ito ng plot, baka kailanganin mong maglakbay sa mga bundok at ilog. Pagkababa ng direktor sa sasakyan ay agad niyang hinanap si Arya. Pinili ni Allen ang pelikulang ito para hayaang lumabas si Arya para magsanay pa. Dahil supporting role ito at isa ring professional na production team, nakahanda na si Arya. Naiintindihan ko. Kailangan mo ring mag-ingat sa paggawa ng pelikula. Kung may kailangan ka, makipag-ugnayan lang sa assistant director o maaari kang pumunta sa akin ng direkta. Okay. Huwag kang mag-alala. Napakalapit ng kwarto niya sa kwarto ni Ezekiel. Nakabukas ang pinto ng kwarto niya. Ang kanyang maleta ay nakatambak sa sahig, ngunit tinutulungan niya ang mga tauhan na dalhin ang mga props. Ang gayong tao ay hindi mukhang kakaiba tulad ng sinabi ng mga alingaungaw. Lumapit si Arya at gustong tumulong, ngunit itinulak siya ni Ezekiel. Hindi ito ang dapat mong gawin. Kapag may oras ka, bumigkas ng mga linya at humanap ng martial arts director para matutong kumilos. Hindi ako mahilig makipaglaro sa mga hindi profesional na artista. Kung gusto mong gumamit ng kapalit sa buong panahon, maaari mong direktang hayaan ang iyong kapalit na gampanan ang papel na ito. Natigilan si Arya. Kinausap niya ba siya? Humingi ng tulong sa iyong assistant. Hindi man lang nilingon ni Ezekiel si Arya nang sabihin niya ito. Napakatanda ng boses niya na para bang marami na siyang naranasan na kwento. Tumayo si Arya doon at saglit na tumingin sa kanya. Bigla niyang naramdaman na baka hindi totoo ang mga tsismis sa labas. At least naramdaman niyang napakatao nitong si Ezekiel. Luisa, halika at tumulong ka. Nakatayo si Luisa sa pintuan. Nag-iisip siya kung dapat ba siyang pumunta. Miss Arya, hindi mo ba naisip na medyo nakakatakot ang big shot na iyon? Ha? Hindi maintindihan ni Arya ang ibig sabihin ni Luisa. Wala naman. Hanapin ang martial arts director. Tutulungan kita dito. Umiling si Luisa at binitawan si Arya. Wala naman. Hanapin ang martial arts director. Tutulungan kita dito. Umiling si Luisa at binitawan si Arya. Nag-ipon ng lakas ng loob si Luisa at naglakad papunta sa gilid ni Ezekiel. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang pamilyar na pakiramdam. Itinagilid niya ang kanyang ulo. Bakit parang nakita na kita somewhere? Ah, boss. Bigla niyang naramdaman na ang Ezekiel na ito ay medyo katulad ni Boss Jones. Hindi ang kanyang hitsura, kundi ang aura na nagmula sa kanyang katawan. Naroon din ang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Napakurap siya, iyan, Mr. Ezekiel, ikaw at si Chief Executive Officer Jones T. Magkamag-anak tayo. Ano? Natigilan si Luisa. Masyadong nakakabigla ang sagot nito. Mangyaring panatilihin itong sikreto kasama si Arya. Hindi nilingon ni Ezekiel si Luisa nang magsalita ito. Sa halip, bitbit niya ang isang bundle ng mga gamit sa ibaba. Si Luisa ay nakatayo sa parehong lugar at nag-isip ng mahabang panahon. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong sabihin sa kanya ni Ezekiel ang sikretong ito. Isa pa, nailipat na niya ang lahat. Bakit kailangan niya ng tulong niya? Isa pa, hindi sinabi ni Boss Jones na magkamag-anak sila ni Ezekiel. Kung ikukumpara, si Allen ay parang araw, mapang-akit at mainit. Si Ezekiel ay parang yelo sa gabi, malamig at nakakatakot. Napakagatlabi si Luisa. Siya at si Arya ay walang anumang mga lihim.
Paano niya matitiis kung kailangan niyang manatili sa tabi ni Arya na may napakalaking sikreto? Mumuso siya at naghinala na sadyang pinapahirapan siya ni Ezekiel. Natutunan ni Arya ang ilang martial arts na pag-arte. Ngunit kung talagang gusto niyang nasa salamin, marami pa rin ang hindi dapat mamiss. Sa makatuwid, kailangan niyang matuto ng higit pang gabay sa martial arts sa mga unang yugto ng paggawa ng pelikula upang hindi maantala ang kanyang pag-unlad sa hinaharap. Gayunpaman, ang mga kondisyon ng pamumuhay ay napakahirap at ang pagkain ay napakasimple. Marami pang 2 aktres ang nagrereklamo araw-araw. Gayunpaman, hindi kailanman sumali si Arya sa kanilang talakayan. Tahimik lang siyang nagpraktis ng kanyang mga galaw. Nakapag-film din siya ng mga katulad na paggalaw noong nakaraan. Bukod pa rito, nakaugalian na niyang mag-ehersisyo at napakaganda ng proporsyon ng kanyang katawan. Sa kaunting pag-ensayo, ayan niyang gawing napakakinis at napaka-photogenic ang kanyang mga galaw. Sa ganitong paraan, ang pagsusumikap ni Arya at ang pagsusumikap ng iba pang mga artista ay bumuo ng isang matalim na kaibahan. Bakit late na naman kayo? Natapos na ni Arya ang paggawa ng pelikula. Siya ang asawa ni Chief Executive Officer Jones. Bakit hindi siya sumigaw na pagod na siya? Maaari ba kayong gumawa ng pangalan para sa inyong sarili tulad nito? Dahil sa lack of scruples ng direktor, marami sa mga sumusuportang papel sa cost HUD o BOD na opinyon ni Aryo. Maging ang 2 gawain ng babaeng leod ay nadeloy ng o malamig. Hinikayat siya ng direktor na magtrabaho ng mabilis para sa kaunlaran, na hinihikayat siyang mabuo ang set ng pelikula sa huli. Ang lahat ay nagsimulang magreklamo ng mabuti. Nadama nila na si Aryo ay gustong-gustong magpakitang gilas dahil napakahirap ng kanilang mga gagawin. May mali ba? She already has such a good background, yet she is still so serious. Kanino siya nagpapakita? Diyos ko, hindi pa ako nakakita ng sinumang gumagawa ng ganoong kalawakan. Hindi mo ba kami sinusubukang linlangin sa Delph? Si Director lang ang bumili ng account niya. Nagtataka ako kung gaano karaming pera ang kinuha niya mula sa Doho. Ang mga alingaw sa mga tripulante ay nagiging mas mapangahas. Narinig ni Luiso ang mga taong nagsitsismisan sa likod ng kanyang back and was very angry. Nagpunta siya back upang makipag-usap kay Aryo. Miss Aryo, ang mga taong iyon ay hindi nagsasabi sa likod ng kanilang mga box bawat doy. Kung magpapatuloy ito, magiging napakahirap ng iyong sitwasyon. Ang boss ay libu-libong milya at hindi niya ito gagawin sa maikling panahon. Kung may mangyayaring muli, hindi alam ni Thought Director Riuli kung paano i-conduct ang sarili. Hindi ba't nangutya siya para kay Aryo? Nakatuon ang mga Aryo HUD always sa pag-ensayo at hindi sanay na bumaba ang production team. Hindi niya inaasahan ang antas na ito. Matapos marinig ang paalala ni Luiso, gumalaw siya. Luiso, huwag kang mag-alala. Alam ko. Lalong nag-alala si Luiso. Alam ko lang ang sinabi niya. Dahil hindi naranasan ni Luiso HUD ang eksena ng pagsupil ni Aryo sa puso ng mga tao. So hindi pa clear. The next day, Aryo, who usually worked in the production crew, actually did appear. Higit pa rito, inutusan niya ang makeup artist na maghintay ng 1 oras. Hindi naging maayos ang paggawa ng pelikula ng direktor. Kung nakasanayan niyang gamitin ang Aryo os bilang halimbawa, natuklasan niya na hindi dumating si Aryo. Nasaan siya? Hindi pa siya dumarating. Assistant Director Sod. Biglang nakaramdam ng awkward ang direktor. Sa pagkakataong ito, kahit si Aryo, na pinakakwalipikadong maging modelong manggagawa, ay hindi na nagtrabaho pa. Napaubo na lang siya, sige, bumangon ka at gawin mo na. Ang mga babaeng actors ay tumingin sa iba at mumiti. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ginagamit ng direktor si Aryo para sabihin ang mga bagay-bagay. Matapos kunan ng pelikula ang 2 eksena, sa wakas ay dumating si Aryo at nakita niya ang pagod sa kanyang mukha. Ang direktor na naghahasik nito ay pumunta sa OSC, Aryo, Devi or you so load. Alam mo ba na dahil sa iyo, kailangan mong mag-overtime ngayong gabi? Dahil sa kawalan ng pag-aalinlangan ng direktor, marami sa mga supporting role sa cast ang may masamang opinyon kay Arya. Maging ang 2 araw na trabaho ng babaeng lead ay naantala ng sipon.
Kinailangan siyang himuki ng direktor na magtrabaho ng mabilis para sa kapakanan ng pag-unlad na naging sanhi ng kanyang pagkahimatay sa set ng pelikula sa dulo. Nagsimula na ring magreklamo ang lahat. Nadama nila na si Arya ay gustong-gusto na magpakita ng labis na naging sanhi ng kanilang mga araw na napakahirap. May mali ba? She already have such a good background, yet she is still so serious. Kanino siya nagpapakita? Diyos ko, wala pa akong nakitang taong nagsusumikap. Hindi mo ba kami sinusubukang dayain hanggang mamatay? Ang direktor lang ang bumili ng account niya. Iniisip ko kung gaano karaming pera ang kinuha niya mula sa dahwa. Ang mga alinggaw sa crew ay naging mas mapangahas. Narinig ni Luisa ang pagsitsismisan ng mga taong iyon sa likuran niya at galit na galit. Bumalik siya para makipag-usap kay Arya. Miss Arya, araw-araw nag-uusap ang mga taong iyon sa likuran nila. Kung magpapatuloy ito, magiging napakahirap ng iyong sitwasyon. Libu-libong milya ang layo ng amo at hindi siya makakarating sa maikling panahon. Kung may nangyari talaga hindi talaga marunong mag-conduct ang direktor na yan. Hindi ba siya gumagawa ng mga kaaway para kay Arya? Si Arya ay palaging nakatutok sa pagsasanay at ayaw niyang i-drag pababa ang production team. Hindi niya inaasahan ang antas na ito. Matapos marinig ang paalala ni Luisa, naantig din siya. Luisa, huwag kang mag-alala. Alam ko. Lalong nag-alala si Luisa. Alam ko lang ang sinabi niya. Dahil hindi pa nararanasan ni Luisa ang eksena ng pagsupil ni Arya sa puso ng mga tao. Kaya hindi pa malinaw. Kinabukasan, si Arya, na karaniwang nagtatrabaho sa production crew, ay talagang hindi nagpakita. Higit pa rito, hiniling niya sa makeup artist na maghintay ng 1 oras. Hindi naging maayos ang paggawa ng pelikula ng direktor. Tulad ng gusto niyang gamitin si Arya bilang isang halimbawa, natuklasan niya na hindi dumating si Arya. Nasaan siya? Hindi pa siya dumarating. Sabi ni Assistant Director. Biglang nakaramdam ng awkward ang direktor. Sa pagkakataong ito, kahit si Arya, na pinakakwalipikadong maging modelong manggagawa, ay hindi na nagsumikap. Napaubo na lang siya, sige, bumangon ka at gawin mo itong muli. Nagkatinginan ang mga babaeng artista at mumiti. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ginagamit ng direktor si Arya para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Matapos kunan ng 2 eksena, huli na dumating si Arya at baka sa mukha niya ang pagod. Nakita ito ng direktor at umakyat para itanong, Arya, bakit ang tagal mo? Alam mo ba na dahil sa iyo, kailangan mong mag-overtime ngayong gabi? Ibinaba ni Luisa ang ulo sa gilid at gustong-gustong ipagtanggol si Arya. Late na nagising si Arya dahil buong gabi siyang nagpraktis ng mga galaw. Pero unang nagsalita si Arya, I'm sorry, Director. May pribadong usapin kahapon. Pribadong bagay? Bumuntong hininga ang direktor, kailangan mong maging responsable sa iyong trabaho. Paano ka magiging pabaya? Kung ganoon ang kaso, paano natin kukunan ang pelikula? Sige, bilisan mo at maghanda. Paumanhin, direktor. Taos pusong humingi ng tawad si Arya at saka dinala si Luisa sa dressing room. Umiling ang direktor. Sa hinaharap, paano niya magagamit si Arya bilang isang halimbawa upang turuan ang ibang mga aktor ng isang leksyon? Matapos mapagalitan si Arya, tuluyan ang tumira ang mga artistang iyon. Tingnan mo, napagalitan siya. Kahit gaano siya ka-proud, papagalitan pa rin siya. Nang marinig ni Luisa ang mga salitang ito, nalaman niya kaagad ang intensyon ni Arya. Miss Arya, magpapaliwanag lang ako. Muntik na akong magkamali. I'm sorry. Masyado pa siyang bata. Hindi niya akalain na napagalitan lang si Arya, at hindi naman ganoon kainggit ang ibang artista sa kanya. Ito ay isang simpleng paraan ngunit hindi ito inisip ni Luisa. Ihi ito. Sinabi ni Allen na may ipapadala siya ngayong gabi. Tandaan na pumunta at kunin ito. Ang galing! Tuwang-tuwa si Luisa. Bagamat maaari din siyang magdusa ng husto, ang pagkain dito ay napakahirap kainin. Napangiti si Arya. Pagkatapos niyang kausapin si Allen kagabi, binanggit niya na marami siyang gusto, pero hindi niya maibigay ang pinakagusto niya. Ang production crew na ito ay iba sa production crew ng Key Memory Fragment. Gusto ng lahat na makipag-ugnayan siyang muli sa kanila,
kaya kailangan niyang maging mas maingat sa paggawa ng mga bagay. Ang pinakagusto ko ay manatili ka sa tabi ko. Walang itinago si Arya at diretsong sinabi sa telepono. Gusto rin kitang hanapin. Sinabi ni Allen sa mahinang boses, nagsisisi akong pinakawalan ka ng higit at higit ngayon. Napakagatlabi si Arya. She was trying her best to hold it in. Kung hindi, talagang natatakot siyang bumitaw. Gusto daw niyang bumalik at bumalik sa tabi ni Allen. Gusto niyang sabihin na ayaw na niyang magtrabaho ng husto. Gusto lang niyang nasa tabi niya at maging Mrs. Jones. Pero mas nilinaw niya na hindi niya magagawa iyon. Sa huli, natahimik ang usapan ng dalawa. Naramdaman ni Allen ang kanyang kalooban at iniba ang paksa. Kung ipagpatuloy niya ang pagsasalita ng ganito, lalo lang itong mapapasama ni Arya. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Allen ni. Namiss ka talaga ni Arya at tahimik na idinagdag sa kanyang puso. Nandito ako. Ayos lang. Ingatan mo ang sarili mo. Sabi ni Arya. Wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Natatakot siya na kung sasabihin pa niya, hindi na niya maiwasang bumalik para hanapin siya. Nang marinig ito, may bahid ng ngiti ang boses ni Allen, hindi naman ganoon kalayo. Kung mismo na talaga ako, pwede kitang hanapin. Paminsan-minsan, bibisitahin kita ng ilang araw. Hindi rin naman ganoon kahirap. O kaya, can go there once a week para hindi mo na ako masyadong isipin, okay? Sa ganitong paraan, tila mas pinapadali nito ang mabibigat na trabaho. Sumagot si Arya, okay. Sa katunayan, araw-araw ay tinatanong ni Allen si Louisa tungkol kay Arya. Ano ang nakain niya? Kumusta ang panahon doon? Anong nangyari sa crew? Siya ang pinaka-nagmalasakit sa kanya. Ang kanyang pag-aatubili na humiwalay ay maibaon lamang sa kanyang puso. Hindi niya maaaring hayaang malaman ni Arya. Sa lalong madaling panahon, kukunan na ni Arya ang eksena ng isang pulubi. Nakasuot siya ng tattered cloth shirt at bad hat, may pangit pa siyang makeup sa mukha. Kung ibang artista, matagal na silang hindi nakakakuha. Lalo na iyong mga kakaibang bagay na inilapat sa kanyang buhok. Nakadama ito ng labis na pagkasuklam sa mga tao sa unang tingin. Bilang karagdagan sa birthmark sa kanyang kaliwang pisngi. Siya ay ganap na kakaibang babae na pangit na lampas sa abot tanaw. Ngunit kahit konti ay hindi napigilan ni Arya at pinanatili pa rin ang kalmadong ekspresyon. Nakita niyo bang nag-makeup si Arya ngayon lang? Natakot talaga ako. Masyadong miserable para maging ganyan. Talagang hindi siya nagkaroon ng magandang buhay sa papel na ito. Gayunpaman, nararamdaman ko na si Arya ay talagang seryoso. Kung kami ang gagawing ganyan, pupunta kami sa direktor para makipagtalo sa kanya, di ba? Siya ay talagang isang dedikadong artista. Ang ilan sa mga aktor ay nag-uusap sa gilid. Nang makita nilang lumabas si Arya sa makeup room, natural silang lahat na umatras ng ilang hakbang dahil masyadong nakakatakot ang makeup ni Arya. Actually, ito ang lahat ng requirements ng direktor. Nais niyang ganap na maibalik ang totoong estado ng karakter. Kaya talagang gumamit ang makeup artist ng mabahong itlog sa ulo ni Arya, pati na rin ang putik sa kanyang sapatos at damit. Lahat sila ay hinukay mula sa mabahong kanal. Masyado siyang pangit. At napakabaho niya. Anong amoy? Wala ba siyang reaksyon? Napalingon ang direktor at tumingin kay Aryo, paano na? Kung hindi ka komportable, alisin ang amoy. Hindi ko susubukan. Kontento pa rin ako. Okay, all departments, mag-ayos ka. All of a sudden, nag-acting mode ang lahat, lalo na si Aryo. Pumasok siya sa eksena sa isang segundo. Sa eksenang ito, unang beses niyang nakilala ang pangalawang nunal na leod. Nakita niya ang dami ng pera nito sa karamihan, kaya patuloy siyang sinundan niya. Ninakaw pa niya ang pera nito sa malayong lugar. Matapos niyang matuklasan, hindi pa rin niya ito inalis. Sa buong proseso, siya ay naghahangad sa Oktubre ng bulgor at soy o maraming walang kwentang salita. Ang kanyang mga auction ay mas magaspang. May pipiliin ba kayo ngayong umaga? Bakit ka nandito? Nabalitaan ko na nag-start si Aryo sa paggawa ng pelikula. Lumapit ako para tingnan. It was because this character was too ugly that rejected the role. Na-curious ako kung paano siya mag-act, kaya lumapit ako para tingnan.
Sa surface, na-curious sila, pero in reality, naiinggit sila. Bakit napakapopular si Aryo sa Doho? At si Allen ay may napakagandang monoger o asawa. Hindi ba sa outdated movie queen lang na nagretiro ng ilang taon o comeback? Maaari ba siyang maging famous o gawin? Umayos ka, magsimula tayo. Matapos matamaan ang board, sinipa ni Aryo ang kanyang mga labi at itinaas ang kanyang ulo. Half of her face with the birthmark was revealed on she was pangit beyond the horizon. Ngunit hindi niya ito alam sa lahat. Itinali niya ang putol na kahoy na patpat at itinulak sa moket. Hinaplos niya ang kaliwa at kanan, mukhang uhuligon. Sige na oh. Sige na. Hindi siya nagustuhan ng mga mabahong negosyante at iniingatan nila ang kanilang mga bunga sa Montauban. Aryo spot on the ground, Bo, hindi ako sanay na magkwento sa iyo. Pagkatapos ay naghasik siya ng mole number 2 na gustong magsalita sa kanya mula sa O4. Nakasuot siya ng mahabang puting damit na may mahabang espada sa kanyang baywang. It was obvious that he was the son of a wealthy family. Napakunot ang mga sulok ng bibig ni Aryo nang sumugod siya. Sa 3 galaw o 2 galaw, dumating siya sa tabi ng mole number 2. Then, with a rose of her hand, she pulled away his money pouch. Napansin agad ni Nunal number 2 ang kanyang ond na itinaas ang kanyang kamay para hawakan ang kanyang pulso. Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin. Ibibigay ko ito sa iyo. Ang bagay na nasa aking kamay ay akin. Bakit ko ibabalik? Ikaw munting Roscoe, ibalik mo sa akin ang supot ng pera. Napailing-iling ang maliit na hoodlum, I already saw that this money bag is mine. With that, the hooligan swaggered away. Hindi maka-catch up si mole number 2, kaya pinilit niyang sumuko. Lumapit ang direktor at tumingin kay Arya, paano na? Kung hindi ka komportable, hugasan mo ang amoy. Gusto kong subukan. Kaya ko pang kumapit. Okay, lahat ng departamento, maghanda. Bigla na lang nag-acting mode ang lahat lalo na si Arya. Pumasok siya sa eksena sa 1 segundo. Sa eksenang ito, unang beses niyang nakilala ang pangalawang male lead. Nakita niya ang supot ng pera nito sa karamihan, kaya patuloy siyang sinundan. Ninakaw pa niya ang pera nito sa malayong lugar. Matapos siyang matuklasan, hindi pa rin niya ito inamin. Sa buong proseso, kailangan niyang kumilos ng bulgar at magsalita ng maraming walang hiyang salita. Ang kanyang mga kilos ay mas bastos. May chance ba kayo ngayong umaga? Bakit ka nandito? Narinig kong nagsimulang mag-film si Arya. Lumapit ako para tingnan. Dahil sa sobrang pangit ng karakter na ito ay tinanggihan ko ang papel. Na-curious ako kung ano ang gagawin niya, kaya lumapit ako para tingnan. In the surface, curious sila, pero in reality, nagsiselo sila. Bakit napakasikat ni Arya sa Dahua? At si Allen ay napakahusay na manager at asawa. Hindi ba isang outdated movie queen lang ang nagretiro ng ilang taon at nag-comeback? Posible kayang sumikat ulit siya. Humanda ka, magsimula na tayo. Matapos matamaan ang board, sinampal ni Arya ang kanyang mga labi at itinaas ang kanyang ulo. Ang kalahati ng kanyang mukha na may birthmark ay nahayag at siya ay pangit na lampas sa abot tanaw. Ngunit hindi niya ito alam. Dinala niya ang putol na kahoy at naglakad papunta sa palengke. Hinaplos niya ang kaliwat kanan, mukhang huligan. Umalis ka na. Umalis ka na. Hindi siya nagustuhan ng mga maliliit na negosyante at ibinalik ang kanilang mga prutas at manto. Dumura si Arya sa lupa, bah, ayaw kitang makausap. Tapos nakita niya si male number 2 na naglalakad papunta sa kanya mula sa malayo. Nakasuot siya ng mahabang puting damit na may mahabang espada sa bewang. Halata namang anak siya ng mayamang pamilya. Napakunot ang sulok ng bibig ni Arya habang sumusugod. Sa 3 galaw at 2 galaw, dumating siya sa tabi ng male number 2. Pagkatapos, sabay taas ng kamay, hinila niya ang supot ng pera nito. Agad siyang napansin ng male number 2 at itinaas ang kamay para hawakan ang pulso nito. Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin. Ibabalik ko sa iyo. Ang bagay sa aking kamay ay akin. Bakit ko ibabalik? Ikaw na maliit na bastos, mabilis na ibalik sa akin ang supot ng pera. Umiling ang maliit na hoodlum, sinabi ko na ang bag ng pera ay akin. Dahil doon, lumayo ang hooligan.
Hindi makahabol ang male number 2, kaya kinailangan niyang sumuko. Wow, ang chismis ay hindi kasing ganda nang makita siya ng personal. Nakakahawa talaga ang acting niya. Nagka-goosebumps pa ako. No wonder pinuri siya ni James after filming with her. Ang galing niya talaga. Nang matapos ang trabaho, inimpact ni Louisa ang mga bagay na ipinadala ni Allen sa kanyang maleta at isa-isang ibinigay sa lahat. Pati ang mga babaeng artista na nagchichismisan sa likod niya ay may kahati. Marami ring backup na gamot. Tinanggap na sila ng lahat ng crew. Nagdala rin si Arya ng maraming substitute food powder at anti-allergic water cream mula sa pananaw ng mga babaeng aktor. Kahit na ang mga bagay na ito ay hindi kapansin-pansin, lahat sila ay kumakatawan sa damdamin ni Arya. Ang mga aktor na orihinal na ayaw kay Arya ay napagtanto ng lahat na sila ay lumampas na sa nakaraan. Sinabi ko talaga yan tungkol sa kanya. I really feel very bad. Nararamdaman ko na ang pagiging late ni Arya ngayon ay para din sa atin na gawing hindi gaanong demanding ang direktor. Ingat talaga siya. Huwag na natin siyang puntirya. Nakita ni Louisa na nagbago ang isip ng lahat at napakasaya. Gayunpaman, nang makita niya ang natitirang regalo, nag-alala siya dahil para kay Ezekiel iyon. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano ipapadala ito. Sa tuwing pumupunta siya sa kanyang silid, walang lakas ng loob si Louisa na kumatok sa kanyang pintuan. Hinahanap ako. Biglang may lumabas na boses. Napakalamig, napakalalim. Napalingon si Louisa sa gulat at nauntog sa mga braso ni Ezekiel. Wala siyang suot na sando. Bakit wala kang suot na damit? Mabilis na tinakpan ni Louisa ang kanyang mga mata at napaatras sa takot. Pero tinakpan ni Ezekiel ang bibig niya. Naligo lang ako sa first floor. Ano ito? Wala. Tumakbo si Louisa sa takot, naiwan si Ezekiel na palayo ng palayo. Pinagmasdan siya ng lalaki na umalis, at sumilay ang malabong ngiti sa manipis nitong labi. Dahil sa pag-aalaga at atensyon ni Arya, nagbago ang ugali ng crew at dahan-dahang tinanggap si Arya. Kahit na gumising siya ng madaling araw, hindi siya gagawing halimbawa ng direktor para pasiglahin ang ibang artista at hindi iisipin ng iba na si Arya ay naglalagay ng isang palabas. Paminsan-minsan ay nahuhuli siya at sasabihin sa direktor na hindi siya gawa sa bakal. Ang pag-unlad ng produksyon ay tumaas araw-araw at ang kapaligiran ay naging napakaharmonya. Dahil sa professional attitude ni Arya, sobrang nasiyahan ang direktor dahil isang linggo lang ang ginamit niya para alalahanin ang galaw ng mga eksena. Siya kahit na kumilos na siya ay hindi gawa sa kahoy, kaya napakabilis Arya ay nagsimulang taasan ang bilis ng pagbaril ng mga eksena. Arya, ipapakita mo ang iyong kakayahan ngayon. Arya, ipapakita mo ang iyong kakayahan ngayon. Ang mga eksenang matagal mo nang inaabangan ay dumating na rin. Napangiti si Arya. Sa totoo lang, hindi lang ngayon ang palabas kundi ang araw din na bumisita ang kanyang exclusive broker. Nang maisipan niyang makipagkita kay Allen, hindi maiwasang tumaas ang gilid ng kanyang bibig. Malinaw na matagal na siyang kasal, ngunit labis pa rin siyang naantig. Malapit nang umulan. Huminto muna sa trabaho ang lahat, magsushoot tayo sa hapon. Nagmamadaling pumunta si Louisa para maghanda ng mga damit at payong ngunit nakita niyang tinatanggal ni Arya ang kanyang makeup. Miss Arya, sabi ng direktor ay magsushoot siya sa hapon pero hindi siya magsushoot. Bakit tinatanggal mo na yung makeup mo? Darating si Allen. 4 na salita lang ang sinabi ni Arya. Natigilan si Louisa saglit bago ngumiti at sinabing, akala ko wala ka talagang pakialam. Tutulungan kita. Mapapansin pa rin pala niya ang kanyang imahe sa harap ni Allen. Ayokong yakapin siya ng ganito. Bagamat naging mag-asawa na sila, kailangan pa rin nilang isipin ang isa't isa. Naiinggit na sabi ni Louisa, ang ganda talaga ng relasyon niyo. Kahit anong okasyon, hindi itatago ni Arya ang nararamdaman para kay Allen. Walang nakapansin na sa likod ng isang malaking puno ay may isang grupong artista na nakitang umalis si Arya at nakahinga ng maluwag. Kung ngayon lang kinuha ni Arya ang fake sword na iyon, talagang nasugatan siya. Hindi biro ang kutsilyong iyon. Ang bagyong ito ay dumating ng napakabilis at bumuhos. Ang mga kalapit na kalsada ay nakaharang lahat, at ang sasakyan ni Allen ay nakaharang din sa kalsada. President, masyadong delikado. Kailangan nating magpahinga ng isang gabi bago tayo pumunta.
Napatingin si Martin sa mga wiper na patuloy na nanginginig, ngunit hindi huminto ang ulan. Kung maglalakad sila sa kalsada sa bundok sa ganitong panahon, tiyak na may mangyayari. Nagsalubong ang kilay ni Allen. Tumingala siya sa maulap na kalangitan. Hanapin ang pinakamalapit na hotel at makipag-ugnayan sa crew para makita kung ano ang nangyayari doon. Okay. Pinuntahan agad ito ni Martin. Sa sumunod na segundo, dinyal ni Allen ang numero ni Arya. Gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa nito. Miss, nagpe-film ka pa ba? Natunaw ang puso ni Arya nang marinig ang salitang asawa. Ito ay naka-out na ang ilang mga salita ay maaaring maging kaya mahiwagang. Dahil sa rainstorm, nagpapahinga ang crew. Nabalitaan ni Aryo na napakatahimik sa gilid ni Allen at hindi maiwasang mag-alala, saan kayo nagmaneho? Nanghihina ba ito? Naalala ni Aryo ang pagpasok nila sa Mountain was na puno ng Mountain roots. Ang ganitong uri ng panahon ay dapat na napakadoneros. Sa way, ngunit nakaharang ang road o head was. We are going to stay sa isang nearby hotel for a night. Makikita natin ang sitwasyon bukas. Ngunit ito ang oras na naghahasik siya ng Aryo ay maikli ng isang gabi. Matapos marinig ni Aryo, lalo siyang nag-alala, bakit hindi kayo diretsong mag-balk kapag kayo na ang pumili sa susunod? Hindi ko gagawin ang ipinangako ko sa iyo. Gagawin ko ang lahat para masigurado ko ang aking kaligtasan. Huwag kang mag-alala, magpapatuloy ka sa pelikula. Inalo siya ni Allen. Nabalitaan ni Aryo kung kanino si Allen, ngunit sinira niya ang sarili sa kanyang puso. Kung hindi niya sinabi na na-miss siya nito, hindi niya pababayaan ang kanyang trabaho sa kumpanya. Lalo na siyang sumugod para makita siya. Ngayon, nakadikit pa rin siya sa road ng makapal na roin. Siguradong pagod na pagod siya ngayon. Kung ganoon dapat ay careful ka. Sabihin mo sa akin kapag nakahanap ka ng isang hotel para makapagpahinga. Okay. Pinakinggan ni Martin ang pag-uusap ni Allen at Aryo habang nagmamaneho siya. Bakit pakiramdam niya ay dinala lang niya si Luno sa kanyang bayan para sa ilang mga doy at kung ang kanilang chief executive officer ay mas gusto ang kanyang asawa kaysa sa ilang porsyento. Ang pinakamahalaga, maaari siyang maging napakalamig sa iba, ngunit ibinigay niya ang lahat ng kanyang kahinahunan kay Aryo. Na-contract mo ba ang crew? Nakakolekt na ako ng already. Sinabi ng direktor na naging maayos ang lahat. Hindi na apektuhan ng bagyo ang hotel sa bundok. Ang hotel sa bundok? Sa ganoong o remote na bundok Oreo, gaano kahusay ang hotel? Ang kayamanan na pinakagusto niya doon. Miss Aryo, I think the ruin is getting heavier. Thought Mountain Road ay malamang na hindi magandang gawin sa darating pa ba ang boss at ang iba pa? Lumambot ang boses ni Luiso nang magsalita siya. Inihasik niya na tuluyang nawala ang espiritu ni Aryo Hod mula pa noong una. Ang kanyang buong pagkatao ay tila labis na nanlulumo. Miss Aryo, darating ugoin ang boss sa hinaharap. Tiyak na titigil ang ruin in a while. Huwag kang mag-alala. Bahagyang napabuntong hininga si Aryo, baka malungkot ka na dapat mong alalahanin sa ibang tao sa ibang pagkakataon. Kahit nasaan siya naroroon, ang iyong puso ay mananatili sa or. Kahit gaano pa siya kalakas sa paningin ng ibang tao, hindi ko pa rin nakontrol ang sarili kong mag-alala sa kanya. Hindi naintindihan ni Luiso at tumango, dapat ay dahil gusto mo ng sobra ang relationship. Dahil sa bagyo, nagpapahinga ang crew. Narinig ni Arya na napakatahimik sa gilid ni Allen at hindi maiwasang mag-alala, saan kayo nagmaneho? Umuulan din ba? Naalala ni Arya na ang daan na pinasok nila sa bundok ay puno ng mga kalsada sa bundok. Ang ganitong uri ng panahon ay dapat na lubhang mapanganib. Sa daan pero nakaharang ang daan sa unahan. Magstay kami sa malapit na hotel ng isang gabi. Makikita natin ang sitwasyon bukas. Ngunit sa ganitong paraan, ang oras na nakita niya si Arya ay maikli ng isang gabi. Matapos marinig iyon ni Arya, lalo siyang nag-alala, bakit hindi kayo diretsong bumalik kapag may pagkakataon na kayo sa susunod? Gusto kong gawin ang ipinangako ko sa iyo. Gagawin ko ang aking makakaya upang matiyak ang aking kaligtasan. Huwag kang mag-alala, maaari kang pumunta at mag-film. Inalo siya ni Allen. Narinig ni Arya ang sinabi ni Allen, ngunit sinisi niya ang sarili sa kanyang puso. Kung hindi niya sinabing nami-miss siya nito, hindi niya hahayaan ang trabaho niya sa kumpanya.
Lalo siyang sumugod para makita siya. Ngayon, napadpad pa rin siya sa kalsada dahil sa malakas na ulan. Siguradong pagod na pagod siya ngayon. Kung gayon dapat kang mag-ingat. Sabihin mo sa akin kapag nakahanap ka ng hotel para makapagpahinga. Okay. Nakikinig si Martin sa usapan ni na Allen at Arya habang nagmamaneho. Bakit pakiramdam niya ilang araw lang niyang naibalik si Luna sa kanyang bayan at higit sa ilang porsyento ang gusto ng kanilang Chief Executive Officer sa kanyang asawa? Higit sa lahat, maaari siyang maging napakalamig sa iba, ngunit ibinigay niya ang lahat ng kanyang kahinahunan kay Arya. Nakontak mo na ba ang crew? Tumawag na ako at nagtanong. Sinabi ng direktor na naging maayos ang lahat. Hindi na apektuhan ng bagyo ang hotel sa bundok. Ang hotel sa bundok? Sa isang liblib na lugar sa bundok, gaano kahusay ang hotel? Ang kayamanan na pinakamamahal niya ay naroon. Miss Arya, lumalakas na yata ang ulan. Malamang na hindi madaling lakarin ang kalsadang iyon sa bundok. Darating pa ba ang boss at ang iba pa? Lumambot ang boses ni Luisa habang nagsasalita. Nakita niyang tuluyang nawala ang diwa ni Arya mula kanina. Ang kanyang buong pagkatao ay tila labis na nanlulumo. Miss Arya, darating ulit ang boss in the future. Tiyak na titigil ang ulan sa ilang sandali. Huwag kang mag-alala. Bahagyang napabuntong hininga si Arya, marahil ang pagpapakasal ay nangangahulugan na kailangan mong mag-alala tungkol sa ibang tao sa lahat ng oras. Nasaan man siya, ang puso mo ay mabibitin sa ere. Kahit gaano pa siya katatag sa paningin ng iba, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili kong mag-alala sa kanya. Hindi naintindihan ni Luisa at tumango, dapat ay dahil gusto mo ng sobra ang relasyon. Napakabilis, nagpadala ng mensahe si Allen na nagsasabing nakahanap na siya ng hotel na mapagpahingahan. Noon lang ibinaba ni Arya ang phone niya para magpahinga. Kung hindi siya makakatulog sa gabing iyon. Kinaumagahan tumigil na ang ulan. Narinig niya mula sa mga tauhan na ang daan patungo sa bundok ay nalinis na. Nakita ni Arya si Allen na umalis na sila at ngumiti ulit. Gayunpaman, naramdaman pa rin niya na sa hinaharap, kapag pumipili ng script, dapat niyang subukan ang kanyang makakaya upang piliin ang tanawin sa lungsod ng studio ng pelikula. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng mas maraming oras upang magkita muli. Hindi na niya kailangang mag-alala. Nang maaliwalas ang kalangitan, nagsimulang mag-film muli ang crew. Si Arya ang nagkusa na hanapin ang direktor. Umaasang mababago niya ang oras ng paggawa ng pelikula at hayaan siyang magpelikula muli sa hapon. Anong mali? May sakit ka ba? Ipinaliwanag ni Luisa, darating na si Director Jones. Naintindihan naman ng direktor. Okay. Tapos ayusin mo na lang yung shooting sequence mo. Salamat, Direktor. Hindi siya sinisisi ng direktor. Dahil sa pagsusumikap ni Arya, ang pag-unlad ng produksyon ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Higit pa rito, ang kanyang kahilingan ay hindi masyadong marami. Miss Arya, nandito na siya. Hinila ni Luisa ang damit ni Arya. Lumingon si Arya at nakita niya si Allen sa di kalayuan. She was so familiar with that figure pero kahit ilang beses silang magkita, gaano man kalapit ang relasyon nila, kapag nakita niya si Allen, mas bumibilis pa rin ang tibok ng puso niya, gaya ng una niyang nakita. Ang presidente ng Dahwa? Director Jones. Paano siya naging gwapo? Sa kasamaang palad, may asawa na siya. Gayunpaman, ang ganda nilang dalawa. Tama. Hindi talagang pinaglaruan niya ang kanyang asawa. Dumating siya para bumisita mula sa malayo at nagkaroon ng bagyo kahapon. Ang mga tao sa paligid ay unti-unting nagsimulang mag-usap. Hindi man lang ito inisip ni Arya at diretsong hinila si Allen papasok sa pansamantalang tent. Ayaw niya na ganito ang tingin sa kanya ng iba. Nabawasan ka ba ng timbang? Niyakap niya si Arya at mahinang nagtanong. Ipinatong ni Arya ang kanyang ulo sa kanyang dibdib at niyakap siya ng mahigpit. Napansin ni Allen na ibang-iba sa dati ang kalagayan ni Arya ngayon. Anong mali? Masyadong mapait at namimiss na kita ng sobra. Niyakap siya ni Arya ng mahigpit at ayaw bumitaw. Hindi ako takot mag-film o mapagod. Hindi ko lang ini-expect na sobrang pagod mo. Masyado akong engrossed sa practice ko kaya ayokong mag-iwan ng kwarto para isipin ka.
Ginamit ko ang lahat ng libreng oras ko sa pagsasaulo ng mga linya at galaw, ngunit wala pa ring silbi. Lumalim ang ngiti ni Allen habang pinapakinggan ang mga sinabi ni Arya. Lumalim ang ngiti ni Allen habang pinapakinggan ang mga sinabi ni Arya. Akala ko ako lang ang ganito. Maaari mo ba akong hayaang magtrabaho ng mas malapit sa iyo sa hinaharap? Magiliw na tinapik ni Allen ang kanyang ulo. Okay, promise. First time ni Arya na umarte na parang spoiled na bata dahil sa ganito. Hindi niya talaga mapigilan ang sarili niya. Sa ngayon, ang memory fragment ay nasa proseso ng pag-audit. Ang mga pangunahing tagapagtatag ay nagsimulang ipromote ang pelikulang ito at nakaipon ng maraming kasikatan at tagahanga. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa labas ng mundo na kumukwestiyon sa iyong kakayahan sa pag-arte. Ang iyong pagsusumikap ay gagantimpalaan sa lalong madaling panahon. May premonition siya na kapag nabenta ang pelikula noong summer, tiyak na masasabog pa ang kasikatan ni Arya. Ito ang lahat ng bagay na pinaghirapan mong makamit. Mas magsisikap ako. Hindi lang para sa tropeo, pati na rin sa pangarap na namuo sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ang dalawang eksenang ginampanan kamakailan ni Arya ay nagbigay daan kay Arya na maranasan ang lahat ng uri ng emosyon ng tao. Nang isubsob niya ang sarili sa role, para siyang dumaan sa iba't ibang liko at liko ng buhay. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kakaiba. Nadama niya na ang dalawang dulang ito ay nagdala sa kanya ng maraming pagkakataon sa pag-aaral. Hindi niya pinagsisihan ang pinili niya ngayon. Kung hindi niya piniling bumalik, hindi sana siya nagpatuloy sa paggawa ng pelikula at hindi magkakaroon ng mga insight ngayon. Inaasahan niyang mag-iwan ng higit pang mga bakas at gawain sa mundong ito. Nang isang araw ay tumanda na sila ni Allen at wala nang mapuntahan, magkayakap sila at panoorin ang gawaing ginawa niya. Ang pakiramdam na iyon ay dapat na napakaligaya. Si Allen ang laging nakakaintindi sa kanya. Patuloy silang nagyakapan hanggang sa tinanong ng direktor si Luisa na tanungin si Arya kung kailan magsisimula ang shooting. Gusto kong mag-shoot ng ilang mga eksena sa aksyon ngayon, ngunit ang aking makeup ay napakapangiti. Ito ang kailangan ng role. Dahil nandito ako, gusto ko itong makita. Sige, kung may gagawin ka, hindi mo na kailangang tapusin ang panonood nito. Sabay na bumalik sa set sina Arya at Allen. Sa oras na ito, hinihintay na ng makeup artist si Arya. Nagkatinginan sina Arya at Allen at pumunta si Arya para mag-makeup at magpalit ng damit. Samantala, nakilala ni Allen ang direktor at nag-chat sandali. Puno ng papuri ang direktor sa pagganap ni Arya.